Welcome back sa ating channel mga idol. Pag-uusapan natin ngayon kung gaano nga ba kalakas ang BRP Conrado Yap. Ang BRP Conrado Yap PS-39 ay isang pohang class corvette na kasalukuyang nakakomisyon sa Philippine Navy. Ang BRP Conrado Yap ang nagsisilbing kauna-unahang modern corvette ng Pilipinas at isa sa pinakaarmadong barko sa Philippine Navy. Ang barkong ito ay may orihinal na pangalan na Republic of Korea Ship Chungju noong nasa serbisyo pa ito ng Republic of Korea Navy. Ang gumawa sa barkong ito ay ang Korea Tacoma Shipyard kung saan nilaunch ito noong January 24, 1986 at na-commission naman noong May 1987. At nito lang December 27, 2016 na-commission ang barkong ito at transfer sa Philippine Navy. At dito ay pinangalanan itong BRP Conrado Yap alinsunod kay Captain Conrado Yap, isang Philippine Army officer na nakatanggap ng Medal of Valor na lumaban at napatay noong Korean War. Ang barkong ito ay na-acquire at na-commission sa Philippine Navy noong August 5, 2019 at may identification na PS-39. Ang pohang class corvette na ito ay may displacement na 1,220 tons, may habang 88.3 meters, may beam na 10 meters at may drop na 2.9 meters. Habang pinapatakbo naman ito ng dalawang MTU 6V396 TC52 diesel generators. At may propulsion na combined diesel or gas arrangement. Para sa dalawang MTU 12V956 TB82 diesel engines at isang General Electric LM2500 PB gas turbines. Meron itong maximum speed na 32 knots o 59 km per hour. May range na 4,000 nautical miles o 7,400 km at may endurance na tatagal ng hanggang sa 20 araw. Ang barkong ito ay mayroon ding dalawang rigid inflatable boats at may crew na 118. Ang sensors and processing system nito ay X-band and S-band navigational radars. Tulad ng Raytheon AN/SPS 645B surface search radar, Signal WM28 fire control system, Signal LIOD optronic director, at Raytheon AN/SQS 58 hull mounted passive and active sonar. Habang ang electronic warfare and decoys naman ito ay dalawang Loral High Core MK34 RBOC chaff and decoy launching system. Ang armaments naman ng barkong ito ay dalawang Otto Melara 76mm 62 caliber compact naval guns, dalawang Otto Breda 40mm L70 twin naval guns, dalawang MK32 triple torpedo tubes, dalawang MK9 depth charge racks, at 6 na M2HB Browning 50 caliber heavy machine guns. Ang barkong ito ay dinisenyo para sa coastal defense at anti-submarine operations. Habang ni-utilize naman ito ng Philippine Navy para sa anti-submarine warfare training bilang preparasyon sa transition ng mga bagong frigates na mula South Korea na ginawa nila para sa Philippine Navy. Ang Department of National Defense ay nagre-request pa na mag-transfer ng mas maraming units sa Pilipinas. Ang barkong ito ay naglalayag kasama ng AW-159 Wildcat helicopters upang bumuo ng anti-submarine warfare capabilities para sa Philippine Navy. Bago pa nga po dumating ang barkong ito sa Philippine Navy, ang Pilipinas ay kulang sa anti-submarine warfare capabilities kahit na nakapaloob tayo sa rehiyon kung saan ang mga kapitbahay nating bansa ay parami ng parami ang kanilang mga submarines. Ang pagdating ng BRP Conrado Yap ay isang malaking boost para sa Philippine Navy's anti-submarine warfare capability na inactivate noong dumating ang dalawang Augusta Westland AW-159 anti-submarine helicopters. Ang mga pohang class corvette lalong-lalo na ang mga designated bilang Flight 2 ay ginawa para sa anti-submarine warfare missions. Kaya't hindi na nga po bago para sa BRP Conrado Yap ang kanyang misyon na gagampanan. Bukod nga po sa anti-submarine capabilities, ang BRP Conrado Yap ay mag-e-enhance din sa Philippine Navy's ability na mag-neutralize ng surface at air threats. Ang BRP Conrado Yap ay isang transition platform para sa dalawang Jose Rizal class frigates na noong mga panahong iyon ay ginagawa pa lamang, ngunit ngayon ay nasa serbisyo na. Ang barkong ito ay nilagyan pa ng mga additional systems bago ito i-deploy upang magpatrolya upang makapag-communicate ito sa iba pang mga Philippine Navy vessels.
Bukod nga po sa mga armas nito, ang barkong ito ay mayroon ding mga surveillance system at sensor na capable upang ma-detect ang mga surface, submarine at air threats. Ang Pohang class corvette mga idol ay mayroong 24 na units, 10 nga po dito ay active pa, isang nawawala, 13 ang retired at isang preserve. Ang mga operators ng barkong ito ay ang Republic of Korea Navy, Peru Coastal Guard, Colombia, Vietnam People's Navy, Egyptian Navy at Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay nagsilbi bilang coastal defense noong mga panahon ng Cold War at post-Cold War period. At may balita pa nga po mga idol na kapag bumili ang Pilipinas ng dalawang brand new na mga corvette mula South Korea ay makakatanggap pa tayo ng dalawang Pohang class corvettes. Ito nga po ay kasama sa napagkasunduan ng Pilipinas at ng South Korea. Mga idol, ang barkong ito ay malaki ang naiaambag para sa Philippine Navy, lalong-lalo na sa anti-submarine warfare operations. At kahit na nagsilbi ito bilang transition platform, ay sigurado akong napataas nito ang moralidad ng mga personnel ng Philippine Navy. At nakatulong upang mas mapadali ang pag-ooperate sa Jose Rizal class frigates na mga brand new at missile capable. Kaya't sana nga po ay madagdagan pa ang mga Pohang class corvette sa Philippine Navy na katulad ng BRP Conrado Yap. At kahit na luma ang mga ito ay malakas pa rin at kaya pang makipagsabayan sa mga barko ng ibang mga bansa. Lalo pat ngayon na kailangan natin ang mga floating assets at warships upang magpatrolya sa West Philippine Sea. At nang sa ganun ay mas lumakas ang ating puwersa, mas dumami ang ating mga assets at mas papadali ang ating mga misyon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!